Durog-durog mga kababayan, si Jonathan Bicoy Morales. Bagitan niya, Mr. Maravillas, dinagdagan mong Bicoy. Another kwentong Bicoy. Umusok nga po si Bato de la Rosa. Kasi yung other witnesses doon, si Romy Enriquez na nabanggit ni Morales na bumisita sa kanya at kausap mga kababayan ang certain Eric Santiago alias Picoy na ang sabi, nag-warning na ipapapatay siya ng certain lamb na sabi, nag-warning sa kanya yung kanyang kaibigan na si Enriquez. Yung usapan pala po, kwentong barbero man lang. Niloloko lang mga kababayan pala ni Picoy. Itong si Romy Enriquez na recorded ni Morales mga kababayan, yung sinasabi niya na may ebidensya siya, recorded daw sa CCTV. Yun pala mga kababayan, kwento-kwento lang, gumawa ng drama. Itong si Picoy, si Eric Santiago, umusok po si Bato. Lumalabas, talagang naloko si Bato. Naloko si Bato niya, Mr. Maravillas, o baka kasabwat sa, sa drama. Iwan ko kung kasabwat, pero kahit nga po si, duda, si Senate President, Mig Zubiri, at saka si Chis Escudero at si Jingo Estrada, ngingiti-ngiti po. Natatawa po sa takbo ng investigation ni Bato kasi lumalabas talagang naloko po si Bato. Pero sabi mo ni Mig Zubiri dito sa kanyang opening statement, sabi niya hindi natin hayaan na magamit ang Senate hearing sa pamumulitika. Senate President Mig Zubiri cautioned his colleagues to be very careful not to use the hearings for political persecution. Zubiri asserted during the hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs chaired by Senator Bato de la Rosa on the so-called PDEA leaks that while legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence, hearings should aim to uncover the truth during using evidence in facts. Sabi niya po, hindi natin hayaan na magamit ang Senate hearing sa pamumulitika. Napakahalaga ng mga Senate hearing sa pagbuo natin ng mas epektibo na mga batas para sa bayan. Kaya napakahalaga rin na maging patas at base sa ebidensya ang ating mga hearings. Kailangan ng ebidensya. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. At pinapaalala natin ang halaga ng mapagkakatiwalaang mga resources. Walang chismis, walang politika, katotohanan lang. Lumalabas mga kababayan doon sa hearing, gumawa-gawa man lang po pala ng kwento. Itong si Picoy. Pinasakay mga kababayan itong si Enriquez, Romeo Enriquez, at saka si Morales. Sumakay man si Morales po. Durog na durog mga kababayan dun sa testimony. Mamaya iparinig ko po sa inyo yung proceedings. Pero niya Mr. Maravillas, maganda yung nangyari. Kasi because of this hearing, yung mga paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nadurog lahat. Yung akusasyon na nagdodroga yung ating Pangulong Bongbong Marcos, lumabas na talagang walang katotohanan po. Lahat paninira lang. Ang mismong nagpatotoo, mga kababayan, si Bato sa kanyang statement po. Sabi ni Bato, wala akong nakita, Senator Bato, Chairperson of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug, admits that he could not see the President's name on the drug list during his time as Chief of the Philippine National Police or PNP. Kasi ako, kung tanungin mo rin ako, nag-Chief PNP ako, wala talaga akong nakita about that information. Ako mismo, honestly speaking, wala akong nakita.
Pero hindi ko sinasabi na hindi siya pwede magiging subject sa information galing from somebody. Pumirit pa si Bato. Yung nag-aakusa po na nasa lista, STL pala. Ano niya, Mr. Maravillas na STL? Sabi ni General Santiago, dating PDEA chief, kilalang STL, itong si Morales, storytelling liar. You see? Ngayon, sabi naman po ni Atty. Francis Dirvalle, Philippine Drug Enforcement Agency, Legal and Prosecution Service, Acting Director, sabi niya, the name Bongbong Marcos alias Bonget does not appear in the National Drug Information System or Interagency Drug Information Database. Hence, he has never been included in the drug list or been subjected to any negation operation. Saka. Di ba, mga kababayan? Ano kaya niya pakiramdam ngayon ni Maudigs, Mr. Maravillas? Siyak si Maudigs ba? Parang nakakita si Maudigs na 1,000 demonyo. Ingaw talaga niya, Mr. Maravillas. Butas-butas po yung testimony. Dahil sa investigation po ni Senator Butas, Senator ba to? Na punong-puno ng butas, yung mga testimonya. Nadurog yung isyong pulboronik ni Marites Lica. At mga DDS. Kaya ngayon po, yung mga DDS vloggers, pati yung mga buzzers kong DDS po, naiya na mag-react. Kasi naniwala sila mga kababayan sa mga kasinungalingan. Sanay man po kayo sa pagsinungaling. Ilat kayo sinungaling Di ba? Yes, sabi dito sa balita mga kababayan, published by Manila Bulletin, Morales kills own credibility with this admission. Is there anything left of dismissed Philippine Drug Enforcement Agency PDEA agent Jonathan Morales' credibility? This question was left on the minds of lawmakers and the public during the third hearing of the PDEA leaks investigation in the Senate Monday, May 13, wherein Morales admitted to the act of planting evidence which resulted to his dismissal from service. Inadmit niya mismo mga kababayan na talagang gawain niya yung magtanim ng ebidensya. You see? Pakinggan natin ito, mga kababayan, na parte ng Senate hearing ni Bato. Report yung Legal and Prosecution Service ko noong December 26, 2012 na sinabi ni-report po sa akin through a memo dated December 26, 2012 na si Agent Morales turned with the accused and testified that there was no actual operation by PDEA agents planted. This is in connection with the criminal case 16939 of the Regional Trial Court, Branch 43, San Fernando, Pampanga, for violation of Section 5, Article 2, and Article 26 of the Revised Penal Code, RA 9165, Your Honor. Isang klaruin ko. I beg your pardon. Klaruin ko, ibig sabihin from arresting officer, completely nag-turn around siya, 180 degrees. Opo. Mr. Against his operation? Yes, Your Honor. Kaya ako po yung namangha Ang tagal ko po sa serbisyo, noon lang po ako nakaranas ng ganun. Samantalang yung mga ahente po natin na hindi nag-a-appear sa korte at nadidismiss ang kaso, kinakasuhan na po namin kaagad. Kasi po may mga case monitor po kami sa bawat drug court. Ito po ay inumpisa nung panahon ng issue. Sir, pause muna tayo sandali. Opo.
Morales, respond to that. Mr. Chairman, totoo po yung sinasabi ni Gerald Kakdak. Ganito po yun. Yung nabanggit niya kanina na nag-file kami ng kaso sa PIDEA IAS together with 2 other agents. Sinabi po namin yung irregularities na rin dun sa PIDEA. Well, certain claims were made. Documentary evidence is yet entered. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Durog na durog po mga kababayan yung ebidensya hearsay. Pagkatapos, inadmit mismo na gawain niya yung magtanim ng ebidensya. Ayan po, former PIDEA Director General Arturo Kakdak revealed that Morales had admitted to falsifying his testimony and planting evidence during an operation against alleged Filipino-Chinese drug suspects. Mr. Morales said that the contents of his affidavit were false because the evidence were fabricated and the evidence planted, sabi po ni Kakdak, citing a memorandum by the PIDEA Legal and Prosecution Service dated December 26, 2012. Kaya ako po ay namangha, ang tagal ko po sa serbisyo. Ngayon lang ako nakaranas ng ganon. Sabi po ni Kakdak, Morales had linked personalities like President Marcos and actress Maricel Soriano to alleged illegal drug use. Senate President Juan Miguel Zubiri also said that Morales has never shown any evidence that corroborates his series of unfounded accusations during the Senate hearing. While certain claims were made, documentary evidence anya is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on a testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Durog na durog mga kababayan yung propaganda ni Maudigs at saka ni Harimau. Kaya si Harimau po, after ng Senate investigation, in-interview si Morales para tuloy-tuloy lang ang kanyang black propaganda. Wala na pong maniwala, kundi sila-sila lang. Saka si Marites Lica. Tapos, siyempre, yung mga kultong DDS. Pag kulto po, kahit mali, pinapaniwalaan. Yan ang natura ng kulto. Di ba? Kailangan na niya ng ebidensya. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. At pinapalala natin ang halaga ng mapagkakatiwalaang resources. Walang chismis, walang politika. Katotohanan lang, sabi po ng Senate leader. Ano kayo ngayon, mga DDS? Iyakan na. Sabi nga natin, ang intention po nito is to destabilize the Marcos administration. And the ultimate motive po, mga kababayan, malinaw, para gatungan po ang possible uprising and kudita para iupo si Inday. 4 years pa kayong maglalaway. 4 years pa kayong ma-stress sa masasama ninyong hangarin. Hindi po obra ang kasinungalingan. Mabubuking at mabubuking kayo. Tulad nito, mga kababayan. So, pakinggan natin yung parte ng hearing, mga kababayan. Kasi for almost 5 hours po siya. Kaya hindi po pwede nating i-vlog ng isahan lang. Magiging boring. Kaya kailangang i-chop-chop natin, mga kababayan, ito para masubaybayan ninyo kung ano yung nangyari. O ngayon, itong ipaparinig ko po sa inyo, ito yung sabing video, CCTV, na sabi ni Morales, pumasyal sa kanya yung kanyang kaibigan para warningan siya na baka yung gusto siyang pigilan daw na wag nang ituloy yung pagsasalita sa Senado. Tapos may kausap daw. Ito nga si Eric Santiago alias Picoy. Sabi ni Eric Santiago, mga kababayan, gawa-gawa ko man lang anya yun. Binubulal ko lang anya. Pinasakay niya, mga kababayan, yung isang kaibigan niya, si Romy Enriquez. Ayon, inasyo, mga kababayan, pinaniwalaan ni Morales yung kwentong kutsero. Nabanggit yung pangalan ni Lam, referring to Lisa Marcos, mga kababayan, na pwede daw siyang ipapatay.
Ngayon, inadmit dito ni Picoy, gawa-gawa ko man lang niya yon, narinig ko lang niya yung pangalang Lam, kasi nung sabi ni Bato, umusok po si Bato kasi lumabas, naloko siya. Yung mga testigo, mga resource persons niya, gawa-gawa man lang pala yung kwento na pinatulan ni Morales. Umusok po si Bato. Ito ang ipaparinig ko po sa inyo. Una, si Romy Enriquez. Ito po, mga kababayan, iparinig ko sa inyo. In fact, I have all the documents with me. Okay, please submit to this committee. Si Romy Enriquez siya. And also, Napolcom, Yes, sir. ikaw rin Yan ang sabing kausap. Bumisita kay Morales. Bigyan mo dito lahat ng kaso mo para malaman natin kung sino. Kausap sa telepono, si Eric Santiago. Sige, thank you. Mr. Chair, Yes. topic. Si Picoy. Ano status ng mga kaso mo, Picoy? Sir, yung iba po na dismiss na, yung iba sir, under appeal sir. Walang conviction? Yung robbery extortion sir, under appeal po. I-appeal po Hindi namin. ka na-convict? Na-convict sir, pero Join the club. Thank you sir, salamat po. Welcome. Thank you sir. Mr. Enriquez, ano ba Yes, Mr. Chair. conversation ninyong dalawa? Yan Mr. na. Chairman, bago po yan, with the permission of Senator Yes, Chicoy, go ahead. we just saw a video which Mr. Morales took from his own recording of the CCTV Recording in house. progress. Would that be correct, sir? Yes, Your Honor. Putol po eh. Sino po nag-edit? Yun po yung downloaded po doon Hindi sa... po, dito putol sa, po eh. Hindi pa naman sila nag-goodbye sa isa't isa eh. Wala na eh. Yun po, nag-automatic po yung, Your Honor, dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po sa gusto nating iputol doon o nagkataon yun ang sabi ng cellphone. Kabuuang video. Nandito po sa cellphone, Your Honor. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, and number submit two, to this committee the unedited recording of your Yes, CCTV. Your Honor. and number two, sino po naglagay ng mga dialogue? Bali, nagpatulong po ako Sino nga po? sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay lumalabas. Hindi naman po, Your Honor. So interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat. Based po doon sa sinasabi Sa po. pagkakarinig nyo. Opo. Apo. Thank you, Thank Mr. you, Chairman. thank you. At yun, bali, kinonfirm naman po nung Yes. kaibigan ko, si Mr. Romeo Enriquez po. Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? Si Mr. Romeo Enriquez. Bumibisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang candy. Yun lang. Opo. kasi nga po, napanood niya pong April 30. Candy. Napanood po niya ako doon yung sa po ng Senate hearing noon, April 30, kinabukasan May 1. May 1. At napadaan lang siya sa bahay. Ngayon, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na sabi niya, kilala mo naman yun. Oh, sabi ko, kilala ko yung taga-Napolcom. Do you think yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or coincidental lang na tumawag si Santiago? Po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta Kaya nga, that very important na i-submit mo to this committee yung unedited recording para kailangan natin yun. Yes, Your Honor. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will... Knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Well, Chair. we will seek the Yes, expertise tama. of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. It's okay with you.
Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada. Dito napikon si ako talagang hinusuhan. Napikon si Jinggoy. Ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No, na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales. Please, alam yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi Order. Please, silence. Mr. Morales, please do not question dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa iyo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Hindi lang sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa iyo, just giving you a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung sinabihan mong gano'n. And we expect also na yung opinion mo na gano'n. Pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito, ha? Mawawala tayo sa ating objective. Okay? Yes, Sir Honor. Patawarin niyo po ako. Nabigla lang po. Refrain from doing those personal ones. Mr. Chair, may we ask that statements be expunged from the records of this committee? So, any objection? Hearing none. Comsec, as ordered by the chair, you expunge those statements from the record of this order. You want to say, Jinggoy? Are we done with si Mr. Santiago and Mr. Enriquez? Before I proceed with the question, siya muna, tapos pagbigyan ko itong pangalawa kasi silang dalawa nakikita sa video, then afterwards sa kanilang dalawa, itong nasa kabilang linya. Kung okay lang. Yeah, pwede ko tanungin si Mr. Enriquez? Okay. Si Romy Enriquez pa, kaibigan ni Morales. Mr. Senator, Yung nahagip ng CCTV na sinasabi, ayan siya po. Statement first to tell all. Siya. I am really hurt. How long is it, Mr. Well, maybe 5 minutes. All right. Sige, wait. You With the permission of the chair. Yeah, go ahead. May babasahin siya, mga kababayan, na statement. Sa ating lahat. This day is very significant and historic. 107 years ago on May 13, 1917, Matindi yung introduction po. Our beloved Mother, the Blessed Virgin Mary, appeared as the Lady of Fatima to 3 little children. A momentous event that transcends time and touches the divine. Today, May 13, 2024, allow me to invoke the intercession of the Lady of Fatima. Matindi. For guidance and enlightenment as we continue this hearing. As a Marian devotee, I will speak no lies but only truth to your honor. Medyo nagalaw po. He called me Kuya, for we shared similar life experiences which are mostly experiences of pain and suffering. Tulad ni Morales, ako po ay tinanggal din sa PIDEA. Ngunit sa ibang kadahilanan at panahon. Umalis ako sa PIDEA noong 2016 matapos kong questionin at labanan sa Civil Service Commission ang hindi makatarungan paglipat-lipat sa akin sa posisyon ng dating Director General ng PIDEA. Hindi po biro ang mawalan ng trabaho bilang isang ama ng pamilya. Habang pending pa ang resolusyon ng Civil Service Commission, nagpasya akong mag-apply at makipagsapalaran bilang isang seafarer sa isang prestigyosong barko sa Amerika bilang miyembro ng Safety and Security Department. Habang si Morales naman ay nakipagsapalaran sa Japan
upang magtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan ng aming pamilya. Opo, nagtrabaho po kami ng walang kapaguran, tulad ng lahat ng iba pang OFWs. Hindi po naging madali sa amin ang sobrang lungkot na mawalay. Ako ay pinaburan ng Court of Appeals na naghatol na hindi makataruan ng ginawang reassignment sa akin ng dating Direktor General ng PIDEA, na siyang nagresulta sa illegal na dismissal sa akin. Kaya naman pinag-utos ng Court of Appeals na ibalik ako sa aking desisyon sa PIDEA, kasama ng pag-aking back wages sa umigit kumulang 4 milyon. Ang desisyon ay naging penal at executory sa kautusan na rin ng Korte Suprema noong October 2019. Sa kabila ng kautusan ng hukuman na ibalik ako sa PIDEA, minarapat kong manatili sa DOJ, Office of Cybercrime, hanggang ngayong kasalukuyan. Dahil sa pareho naming karanasan sa PIDEA ni Morales, kami nag-uusap upang talakayin ang mga balita tungkol sa PIDEA at ang aming mga dating trabaho. May mga pagkakataon rin na sumasangguni si Morales sa aspeto ng cybercrime at iba pang cybercrime-related topics. Sa maraming pagkakataon, nagpapalitan kami ng kaalaman o ideya sa mga bagay na patungkol sa dangerous drugs. Kung kaya naman ay hinimok ako ni Morales na sumama sa kanyang NGO, Anti-Drug Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, na akin naman pinaunlakan na may reservation sa aking limitadong oras. Ito nga marahil kung bakit itinurong ako ni Morales na isang malapit na kaibigan at nagpapasalamat po ako. Mr. Senator, few days after Maharlika circulated the alleged classified documents in social media, and Morales informed me of this, I immediately advised Morales not to participate on the issue, considering the current political situation confronting our country today, the impact of such revelation and the possibility that it be used for political cause. Matagal ka nang wala sa PIDEA. Huwag ka nang pinayuhan ko siya na huwag siyang makisali sa ganyang issue at matagal na nga siyang wala sa PIDEA. Yan yung claim ni Morales. Weeks leading to April 30 Senate hearing, I apparently certain of his conviction to attend the Senate hearing, I asked Morales to bring with him copies of documents. At ina-attribute po kay First Lady Lisa na inutusan ni Lisa Marcos. Unfortunately, none of these pieces of evidence were presented by Morales on April 30 hearing. I followed intently the flow of the April 30 hearing. Morales' credibility was clearly doubted because of his past record of cases, both administrative and criminal. Naramdaman ko bilang kaibigan ng sakit na kanyang pinagdaraanan noong April 30. Sino ba naman ang may gustong sariwain pa ang sugat ng kanyang nakaraan? For this reason, I was compelled, ulitin ko po, I was compelled to visit Morales the next day, May 1. Yun po yung nasa CCTV footage. In his house to help a friend in distress. But what transpired after that in his house needs to be clarified in its proper context for the guidance of all. I am now prepared, Mr. Senators, to answer your questions to the best of my ability. Maraming salamat po. Thank you. So yun ang pinalalabas mga kababayan ni Morales sa kanyang kwento na may inutusan si First Lady Lisa Marcos para pigilan siya na ituloy pa yung testimony. Wala man palang ganon mga kababayan. At pag tinuloy, kasi may kausap daw sa telepono, ito nga si Eric Santiago alias sa Picoy, na nagsabing kayang-kaya kaanya niya na ipapatay. Gawa-gawa man lang pala ni Picoy yung kanyang sinabi. Ituloy natin mga kababayan. Senate investigation at makikita po ninyo rito sa mga susunod na minuto. Uusok po ay yung tumbunan ni Bato. Pakinggan mo natin itong kabilang linya. Nang magsalita na si Eric Santiago po, siya ang susunod yung kausap ni Romy Enriquez. Bago ka magsalita, na-recorded mga kababayan sa CCTV. Alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez? Sa bahay ni Morales. Sa bahay siya ni
Morales? So, wala sir, wala po. Hindi ko alam. Hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako biglang Hindi mo rin alam na naka-speaker phone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po. Siya po si Picoy Eric Santiago. Tambak din yung kaso nito. So that explains the who holds barred na pagsasalita mo. Yes, Pati patayan, binabanggit mo na Yes, sir. Na papatayin si Morales. Yan. Sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin. Gawa lang niya pala. Para patayin. Am I correct? Yes, sir. Kasi, had you known na nakikinig si Morales, hindi mo siguro sabihin yun. Hindi sir, kung pakayaan niyo po akong sabihin muna to sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya sir, mas marami pa po ako sasabihin. Mas po. Pinapasakay lang pala si Morales. Yes. Malala ba? Para believable sir. Para believable. Okay, pakinggan natin yung... Gawa lang niya pala po. Magandang araw po sa inyo, mga mahal naming senador. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Oo, sundan mamaya mga kababayan si Bato. Noong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago, na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado ang wala akong intensyon na pigilan, at ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang ng isang kwento at katang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyan kalinawan. Madali nang umusok si Bato. Ang Agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Sensya na sir, hindi ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang sir. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yon. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Punta lang po ako dito. Pinasakay lang sa usapan? Dokumento sana. Linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang napatunayan sir Uusok na dito si Bato, mga kababayan. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan? Yes sir, nandito po ako. Kasi... So you mean to say, itong committee na ito ay nauto si Bato. Ay puisigan ng katang-isip lang. Ako po, ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong... Ako po ay para sa akin, makarating dito. Nauto si Bato po. Magbigay linaw dahil sa mga dala. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghanap pa ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang-isip na... Kasi actually siya hindi naman Kwentong barbero po. Ano yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang-isip lahat na sinasabi mo doon? Yes, sir. Kinakatang-isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad. Wow! O inidwan dito, mga senador kami. Ibig mo sabihin na binubula mo lang siya
para mabulag kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganun. Yan ang Mali po, hindi po kaya dapat kong bulahin. Umusok si Bato. Kanya, mabubula rin kami kasi may video yun na usapan ninyo eh. Durog na durog po yung Senate investigation. Kaso mo, yung kaso mo, pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, sir. Pasis lang yun sa aking panerbisyon pagka-pulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga, kung maro ka sa labas, kung nabubula mo yung... Not me. Not me. Sir. Ha? Sabat ko, sir. Anong Bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Davao ako, ma'am. Oh, taga Davao din. Ibig sabihin po, maro-maro, taga Davao. Hindi na tao, sir. Natawa na po si Jesus Cordero at yung mga tao doon. Please, continue. Explain your side. Yung nangyayari Pati sa si Jingo. usapan yun. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihis. Tawanan sila. Naloko si Bato. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, mo nasabi yung Durog na durog po si Morales. Yung kung totoo po, mga testimony niya, based sa kwento po ni Picoy. Sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay ni Eric Santiago? At mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita. At may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung si Liza Marcos ang ibig sabihin? Sir, actually, sir, narinig ko lang sa YouTube yun, sir. You play, kumset you play. Ibig sabihin naman. Hindi, ibig sabihin, sir. Baka ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI-generated video recording, ha? Kumset, play the video. Narinig lang daw niya sa YouTube yung Lam ni Liza Marcos. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit. During your conversation, hindi mo ginamit yung salitang Lam. Sir, ginamit ko. Ginamit ko nga, sir. Kasi ganito nga, sir. Ano ibig mo sabihin ng Lam? Sir, ganito po yun. Sandali! Ano ibig mo sabihin ng Lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir. Naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung Lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung Lam na yun? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pinasakay lang. Opo, para papasakay lang po si Agent Morales, sir. Hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Ganito po yan, sir. Si Romy kasi pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda? Anong motive mo? Binojoke lang po. Sige nga. Kasi may mga dokumento po kasi kong dala. Kasi sir, kung napapagod na po kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumento dala mo? Pwede ko ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. I will cite you in contempt directly kung magtiga dito, ha? Sabot ko, sir. Huwag mong dalahin sa bula-bula. Sabot ko, sir. Sabot ko. Okay. Yung may sinabi siyang Lam, huwag mong sabihin, bula mo lang kami dito. Wala pong ganun, sir. Sige. Nai-blood siya, no? Si Bato. Ha? Hindi daw, pakinggan mo lang yan. Ganito mo yan. Lumutok yan. Okay? Huwag kang makinig. Kaya natin ito kasi. Narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with Santiago? Mr. Senator, the video speaks for itself. Ito po si Romy Enriquez. Yung kausap sa telepono, si Picoy. Ito si Morales. Pinapasakay ka lang ni Santiago. Binubula ka lang niya. Nawala. Eric Santiago days. Bumalik na. Kumakuha po siya. Malaro po siya, malalim. Malalim babaw nga eh. Malalim. Ang babaw si Romy Enriquez ito. Pati kami, papasakayin niya. Hindi babaw mo. Ikaw, nalalaliman ka sa ganung style? Well, that is per my assessment. Kasi may mga Ginoke lang pala po. Pinasakay lang. Naging testimony na po. Nasangkot si Lam, Liza Marcos.
I've been with him with Napolcom for almost 5 years. Dino-joke lang pala siya, no? Ngayong narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga Si Romy Enriquez po si Morales. Narinig mo yan during your conversation with Santiago? Yes, Mr. Senator. Do you confirm or deny? I don't deny. Para po sa Hindi, yung sinabi niya na binubula ka lang niya. Well, para daw makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I can accurately answer what is his intention. That is his intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo, binubula ka lang niya, pinapasakay ka lang niya, taga-DOJ ka eh. Huwag mo sabihin, expedient agent ka. Huwag mo sabihin, ganun ka Well, durog na durog po yung investigation Mr. niya. Senator, knowing him, Bato? that is his intention. Pwede kang mabula niya. Well, nirabol po Sirang-sira po yung Senate investigation. Pagkakaibigan po, lang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past. Just like Kuya Jonathan Morales. Who am I to judge? Meron din po akong mga imperfections. Okay? Okay, so yun po yung aking position. Kung binobola niya ako, mali yan. That is not my intention. Even kuya, nagtampo ako sa'yo. Eric Santiago, kung nambubula ka, bakit dinadamay mong pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ang istorya. Para makatotohanan? Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit mo, anong purpose mo bulahin siya? Kasi, para ipatawag kita dito. Ultimately, para ipatawag kita dito at may ibang mga records against Morales. Ganun ang intention mo. Actually, sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya nga, para mailabas mo yung record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako. Ang galing mo. Galing mo. Ako, I find it very strange na gano'n mo, para may patawag ka ng committee na ito, bulahin mo siya. Naloko po si Bato. Wow. Ganun ka-genius pala mag-travel. At dinidinay mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan. Hindi ko nga, sir, dinidinay. Inaamin ko nga po, sir. Dinidinay mo nga yung truthfulness. Yes, sir. Yes, sir. Yung veracity, totoo yan. Yes, sir. Pero yung truthfulness ang sinasabi mo, sa video na yan ngayon, dinidinay mo. Yes, sabi sir. mo lang, nabubula ka. Yes, sir. Wow, kasi may video. Pero kung walang video yan, hindi mo i-deny yan. Actually, pwede ko i-deny yun, sir. Umusok siya, no? Pwede sabihin, pwedeng sabihin ko naman na hindi po ako, pwede ko pong gawin yun. Pero hindi ko nga po ginagawa. Pinaglaruan po yung Senate investigation. Mayroong telephone number sa'yo, kayo nag-usap. Pero, sir, akala mo ba, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi po. Try mo i-deny at... Yes, sir. I understand, sir. Kasabot ko, sir. Kasabot dito kayo. Natawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes, sir. I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes, sir. This is a serious matter. I understand, sir. Huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick ngiti si Chis Escudero po. Para may pabulalas mo yung gusto mong dokumento palabasin. Wow, how shallow your motive. Yes, sir. So, ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo? Yes, sir. So, you're a hero? Nasa sa inyo, sir, kung paano niyo ako titignan ngayon, sir. Pero yun po ang katotohanan. You are a hero, sarili mo lang. Sa inyo na po, sir, kung patignan. Pero ang sinasabi ko po ay totoo. Galing sa aking puso, sir. Galing sa iyong puso. Tuwang-tuwa si Chis Escudero po. Binabola ko po lang po si paring Romy, sir. But I don't find any valid motive. Bakit mo siya bulahin para makapagsalita ka dito? Bakit? Why? Oh, why? Kasi, sir, yun nga, kagaya na sinabi ko, napapagod na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo, sir. Kung, kasi marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na dapat sana mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po, sir. Para lang po sa akin, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, sir. Bakit mo ma-explain? Anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan? Kung hahayaan niyo po akong ipakita yung record na yon, maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti. But to start with, yung intention mo is with malice.
Very clear, with malis ang intention mo. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin, lukuhin mo kami dito, ang committee ito. Sir, wala po akong intention na gano'n. Wala nga, but to start with, diluko mo na siya. Pinasakay mo, according to you, pinasakay mo lang siya. Yes, sir. So paano kami magtiwala ang committee sa'yo kung ganoon ba lang style mo? So useless din na evidence kung to start with, ang intention mo ay tainted with malice. So, para sa akin po, sir, muna akong pakinggan, ipakita ko yung dokumento at may paliwanag sa inyo ng mas intense. Before you present that document, submit mo muna sa committee. Titingnan namin if that is germane to the issue at hand. Isubmit mo muna yung dokumento dito, pag-aralan ng legis namin, ng COMSEC. Kung germane yan, otherwise, gagawin mo na namang binyo itong itong committee na ito for other reasons. Please submit that to the committee, pag-aralan namin, and we will get back to you. Mr. Chair. Yes, go ahead. If you're done with the question. I am done with Santiago muna yung kanyang sasabihin. Then you are free, General Santiago. No. I will not question the two gentlemen. I'll just go straight to the point and ask questions to Mr. Morales. Go ahead, Your Honor. Okay, Mr. Morales. Yes, Your Honor. Nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po ay opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po as resource person. Alright. At mistula ako na ituring na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Dahil ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador at kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko, gawa isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po na information, nag-elicit po na information upang makuha mismo yung, yung ninanais dun sa kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang dun sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, inisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naguhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Yan ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PIDEA Director General Arturo Cakdac finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable based on Morales' admission that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused." Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016.
Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis ako mga tatanong mo? Huwag kang lumihis. No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin... Is it true that you planted evidence? Yes, Mr. Yeah, I just would like to remind you that you add your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan. Yes, please address through the chairman para hindi masyado iinit yung Don't evade my question, Mr. Morales. Continue. Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the... No, Your Honor, hindi po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, issue pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita si Senator Jinggoy. Testing your credibility. Pinapangunahan mo. Sinasabi mo, I'm discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is resource person po ako para dito sa PIDEA Leaks. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa PIDEA. At ako po, Your Honor, investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para i-test yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po doon sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika, patungkol po dito doon sa mga confidential documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tapation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang po ng 2012 matapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Mr. Chair, yes, go ahead, sir. Ang sinasabi nitong resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang credibilidad. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Pinapangunahan mo kagad ako. Sinasabi mo, didiscredit ko agad yung credibilidad mo. All right now, yung sinasabi mong nawawalan dokumento, tinanong kita last hearing, where are these documents?
Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, Your Honor. Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Chairman. Ganyan ang mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na piniresenta po nung vlogger na si Maharlika na napa sa kamay nitong committee na ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. Doon din po sa dokumento na yon ay in-identify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA. Warning ng PIDEA yung mga nandun at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay. Yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas po yun. Tinanong natin ang PIDEA kung galing sa PIDEA. Ano sagot na? Meron ba PIDEA rito? General Lasso. Yes, Mr. Lasso. Tinanong I asked you during the last hearing if there is such an existing document. And what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such documents in PIDEA. Nagsisinungal. Sino nagsisinungaling? Di ba ikaw? Darog na darog Hindi po. po ako sinungaling. Ano ka? The chairman, para hindi masyado Tapusin na natin mga kababayan kasi paulit-ulit lang sinabi po ng PIDEA hindi sa kanila galing mga kababayan yung document. Yun ang mismong sinabi ni Atty. Del Valle sa kanyang presentation po nauna na nating linag kahapon po. Anyway, diyan po nagtatapos yung ating kasi mahaba na. So, makita ninyo na yung mga claims mga kababayan ni Morales, baseless po. Pati yung mga minention niya na mga personalities. Si Romy Enriquez na kaibigan niya, nilaglag siya mismo. Tapos si Eric Santiago alias Picoy, pinasakay lang pala sila. Walang katotohanan na may pumigil sa kanya. Pinipigilan siya ng kanyang kaibigan na si Romy Enriquez na wag nang mag-testimony kasi baka siya ipapatay ni Lam, referring to Lisa Marcos. Kwentong kutsero man lang po pala yun. Naloko si Bato. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.